Binili na ng isang Pilipino ang makasaysayang bahay sa Wilhelmsfeld, Germany. Ang mismong lugar kung saan tinapos ang Noli Me Tangere noong 1886 ni Dr. Jose Rizal, isang akdang hindi lang basta nobela, kundi isang matapang na salamin ng lipunan na nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino. Sa unang tingin, maaaring isipin na isa lamang itong balita tungkol sa pagbili ng isang lumang bahay sa ibang bansa. Pero habang mas sinusuri mo, mas lumalalim ang kahulugan nito dahil ang bahay na ito ay hindi lang simpleng ari-arian, isa itong mahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Mahigit isang siglo na ang nakalipas nang manirahan si Rizal sa bahay na iyon bilang panauhin ni Pastor Carl Ulmer. Sa panahong iyon, siya ay isang batang iskolar, doktor at manunulat na patuloy na hinuhubog ang kanyang mga ideya tungkol sa bayan. Malayo siya sa Pilipinas, pero hindi kailanman nawala sa kanya ang malasakit sa kanyang mga kababayan. Sa katahimikan ng Wilhelmsfeld, natagpuan niya ang espasyo upang mag-isip ng mas malalim at magsulat ng mas malinaw. Dito niya tinapos ang mga huling kabanata ng Noli Me Tangere, isang akdang naglantad sa mga pang-aabuso at nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magtanong, mag-isip at maghangad ng pagbabago. Sa loob ng bahay na iyon, hindi lang siya nagsulat, bumuo siya ng mga ideyang nag-ambag sa paghubog ng pambansang kamalayan. Kaya naman, ang bahay na iyon ay hindi lang basta tirahan. Isa itong simbolo ng katotohanan, ng intelektual na tapang at ng pagmamahal sa bayan. At ngayon ang simbolong iyon ay may bagong may-ari. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isang Pilipino rin, si Leandro Leviste, isang negosyante, bilyonaryo at kasalukuyang kongresista ng Batangas, ang bumili ng nasabing bahay. Kilala siya bilang founder ng Solar Philippines, isang kumpanyang nangunguna sa renewable energy sa bansa. Sa murang edad, nakamit niya ang malaking tagumpay sa negosyo at kinilala bilang isa sa mga pinakabatang self-made billionaire sa Pilipinas. Bukod dito, siya rin ay anak ni Senator Loren Legarda, nakilala sa kanyang advokasya sa kultura at sining, at ni dating Batangas Governor Antonio Leviste, isang background na nagpapakita ng matagal ng koneksyon sa serbisyo publiko at impluensya. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na personal niyang pondo ang ginamit sa pagbili ng bahay at wala itong ginamit na pera mula sa gobyerno. Ang kanyang layunin ay mapangalagaan ang bahay at gawing isang museo na magiging bukas sa publiko, lalo na sa mga Pilipinong bibisita sa Germany. Nais niyang gawing isang espasyo ito kung saan mas mararamdaman ng mga tao ang kasaysayan. Hindi lang sa pagbabasa kundi sa aktwal na pagdanas. Sa unang tingin, ito ay isang hakbang na madaling hangaan. Dahil hindi naman araw-araw may isang Pilipino na gagamit ng sariling yaman upang mapangalagaan ang isang makasaysayang lugar sa ibang bansa. Para sa marami, ito ay isang konkretong paraan ng pagbibigay-pugay kay Rizal at ng pagtiyak na mananatili ang kanyang alaala. Pero kasabay ng paghanga, dumating din ang mga tanong. Isa sa pinakaunang napansin ng publiko ay ang hindi pagsasapubliko ng eksaktong halaga ng pagbili. Tinawag lamang itong undisclosed amount. Para sa ilan, normal lang ito dahil sa mga pribadong kasunduan sa real estate, lalo na sa international transactions kung saan may confidentiality agreements sa pagitan ng buyer at seller. Maari ring nais na maiwasan ang pagtuon ng publiko sa presyo upang mas mapagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng proyekto. At para sa iba, ang ganitong uri ng ari-arian, lalo na kung may historical value, ay hindi basta nasusukat sa pera at maaring ituring na beyond price. Ngunit para sa iba, nagdulot ito ng curiosity. May mga nagtatanong kung bakit hindi ito ginawang transparent at kung ano ang tunay na halaga ng bahay. Ang ganitong mga tanong ay bahagi ng natural na interes ng publiko, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa kasaysayan at isang kilalang personalidad. Kasabay nito, iba-iba rin ang naging reaksyon ng netizens. Marami ang humanga at nagsabing ito ay isang makabayan na hakbang. Para sa kanila, bihira ang isang pribadong individual na gagamit ng sariling yaman para sa kasaysayan. Nakita nila ito bilang isang konkretong aksyon, hindi lang salita, para mapangalagaan ang pamana ni Rizal. Pero mayroon ding ilan na naging mapanuri.
May mga nagtatanong tungkol sa long-term plan, kung paano ito pamamahalaan, kung paano ito mapapanatili, at kung masisiguro bang mananatili itong bukas para sa publiko. May ilan ding nagsabi na baka ito ay isang paraan ng pagpapabango ng imahe o simpleng pasikat, lalo na't ang bagong may-ari ay isang kilalang personalidad sa negosyo at politika. Sa panahon ngayon, kung saan mahalaga ang public perception, hindi na bago ang ganitong klaseng opinyon. Hindi man ito nangangahulugan na iyon ang tunay na layunin, ipinapakita nito na ang publiko ay may iba't ibang pananaw at mas naging mapanuri sa mga ganitong hakbang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nananatiling malinaw. Ang bahay ay napanatili. Hindi ito nawala. Hindi ito ginawang komersyal na gusali. At may malinaw na plano na ito ay gawing museo, at dito nagiging mas mahalaga ang usapan. Dahil sa halip na tuluyang mawala ang isang makasaysayang lugar, may pagkakataon itong muling mabuhay, hindi lang bilang alaala, kundi bilang isang aktwal na espasyo na maaring puntahan at maranasan. Isipin mo isang Pilipino na nasa Europe ang maaring bumisita sa bahay na iyon at makita mismo ang lugar kung saan isinulat ang Noli Me Tangere. Isang estudyante na hindi lang nagbabasa ng kasaysayan, kundi nakikita ito sa kanyang harapan. Isang karanasan na mas malalim kaysa sa anumang libro. Kasama rin sa mga nakuha ang ilang gamit na may kaugnayan kay Rizal, mga muebles, dokumento at iba pang bagay na nagbibigay ng mas konkretong koneksyon sa kanyang pananatili roon. Kapag naipakita ang mga ito sa museo, mas magiging buhay ang kwento ni Rizal para sa mga bibisita. Maaring maging sentro ito ng edukasyon, isang lugar para sa cultural exchange, at isang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Maaari rin itong magsilbing home away from home para sa mga Pilipino sa Europa, isang espasyo kung saan mararamdaman nila ang kanilang identity kahit malayo sa sariling bansa. Sa huli, maaring magkaiba ang pananaw ng bawat isa. May hahanga, may magtatanong, may magdududa. Pero lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malalim na diskurso tungkol sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating kasaysayan. Dahil ang tunay na sukatan ng hakbang na ito ay hindi lang ang balita o ang opinyon ng publiko, kundi kung ano ang magiging resulta, kung ang bahay na iyon ay magiging bukas sa lahat, kung mapapanatili ang kasaysayan nito, kung magagamit ito upang mas mapalapit ang mga Pilipino sa kwento ni Rizal, doon masusukat ang tunay na halaga nito. Dahil sa dulo ng lahat, ang bahay na iyon sa Wilhelmsfeld ay hindi lang basta bahay. Isa itong buhay na simbolo ng ating kasaysayan at ngayon may pagkakataon itong patuloy na magsalaysay, magbigay inspirasyon at magsilbing paalala sa bawat Pilipino kung saan tayo nanggaling at kung ano ang kaya nating maging bilang isang bansa.